Inggit na inggit ako sa iyo, Bobby! Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Itong eksenang to, ito ang the godfather of family drama. Ito ang Avengers Endgame na magkakapatid na may unresolved issues. Ito ang eksena na nagpamulat sa atin na minsan, hindi mo kailangan ng kontrabida. Minsan, pamilya mo lang, sapat na. Four sisters and a wedding. Akala mo kasal, yun pala confrontation ng magkakapatid. The movie that healed family trauma. It's not just a film. It's a free family therapy session. Hindi ko na alam kung ilang beses ko na napanood yung Four Sisters and a Wedding. Napanood ko na siya sa sine, sa bahay ng friend ko, sa waiting room sa dentist, sa bus, sa phone, nagpe-play sa appliance store, dun sa TV na nabuko na Grab. You get the point. Dahil ilang beses ko na nga siya napanood, at one point, naging part na siya ng personality ko. May one time nung tumaas yung boses ng kausap ko, ang sagot ko, pero bakit parang galit ka? Bakit kasalanan ko parang kasalanan ko? Four Sisters and a Wedding was directed by Cathy Garcia Molina and was released on June 26, 2013. Hindi ko alam, feel ko may nag-shift talaga sa universe nung nirelease yung Four Sisters and a Wedding. And it was a huge hit. Kumita siya ng $3 million kasama yung international earnings. Feel ko naging malaking factor din yung main cast. Star-studded ba naman kasi? Introducing the Salazar siblings. We have Teddy played by Tony Gonzaga. The eldest daughter, ate of all ates, and she's the maid in Spain! We have Bobby played by Bea Alonzo. Miss New York, Miss Independent. Pag nagalit in English, mas nakakatakot yun. We have Alex played by Angel Locsin, ha? Magandang hali po mga kapamilya. Middle child energy na may kasamang attitude, assistant director, may galit na hindi mo alam kung galing sa past trauma or kulang lang sa tulog. We have Gabby played by Shaina Magdayaw, emotional absorber ng pamilya. Si Gabby yung tipo ng kapatid mo na hindi mo naisip na may feelings rin pala. And then we have CJ or Reb played by Enchong D, the bunso, the groom, the trigger ng lahat ng chaos sa movie na to. And I think naging malaking factor din sa success nitong movie kasi maraming nakarelate sa movie na to. Sa bawat pamilya may Teddy, may Bobby, may Alex, may Gabby, may CJ. Pero the important question is, anong English ng pang-ilan ka sa magkakapatid? Joke lang. Ang tanong ko ay, sino ka sa kanilang lima? Habang iniisip mo yan, let's talk about the plot. Yung movie, surprisingly, hindi siya about sa wedding. Okay, yung movie, technically, si CJ ikakasal kay Princess. Pero let's be real. Wala tayong paki kay CJ, wala tayong paki kay Princess. Sa totoo lang, parang mas may paki pa tayo kay Jeanette. Yung nakuha natin sa movie ay isang stage dinner of emotional warfare, one big commercial for Ribisco, Toti Marie, kinaladkad si Mocha Yuson, and syempre the most iconic line in Filipino cinema history, mas iconic pa siguro sa I Am Iron Man, bakit parang kasalanan ko? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. And dun ko na lang na-realize, hindi lang basta pelikula ang Four Sisters and a Wedding. This is Filipino culture in motion. Filipino culture in motion! One thing's for sure, this movie is more Pinoy than sinigang. Ayaw mo maniwala? Then let's recap the movie. So nagsimula yung movie, may makikita tayong 4 na bata na nasa ilalim ng table gumagawa ng matangkad na biscuit sandwich na may pattern. Chocolate cream. Chocolate. Baka mamaya magalit sa akin si Bobby kapag hindi ko sinabi na may pattern. Chocolate cream. Chocolate cream. Naghaharutan sila, so itong si Gabby, ang sabi ba naman? Stop. Parang mga bata. Oh, kala mo parang di bata no? And then narinig natin yung parents dumating ng bahay na para maghihiwalay na. Baka mas mabuti pa maghiwalay muna tayo. Pero ang nakakalito dito, after ng scene sa bahay, bigla nasa simbahan? Di ba bahay to? O sa simbahan ba sila nakatira? Anyway, binigay nila yung biscuit sandwich kay Jesus, and then nag-wish sila na sana hindi maghiwalay yung parents nila. Bago sila umalis, humabol si Alex ng... Baby Jesus, pwede mo ba humingi ng baby brother? Kapag pinapanood ko tong movie na to, hindi ko kayang hindi makikanta sa intro song. Salamat sa iyo, kasama ko, sa hirap at ginhawa sa mundo. And then we're introduced to Mother Salazar, played by Connie Reyes, and Gabby Salazar, the fourth sister. At si Ate Gabby mo, stress na stress dahil wala pa si CJ para kumain ng breakfast. Abroad agad. Pwede ba natin pag-usapan kung paano magtimpla si Mother Salazar ng kape? Nakailang sugar siya dito? Pag 3 pataas, mag-bonnet preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-bonnet preschool. 3 plus. At Diyos ko, breakfast pa lang may confrontation na. You always use that as an excuse. There to break the tension, dumating si CJ para kumain ng breakfast. Though nag-wonder yung dalawa, bakit siya naka-shorts, may pasok siya. Nalaman natin na hindi papasok si CJ Kasi marami kaming asikasuhin ng girlfriend ko. Ay, fiancé pala. kasi CJ is... Ate, ma? I'm getting married!
And then we're finally introduced sa dynamics ng apat na magkakapatid. Teddy from Spain, Bobby from New York, Alex and Gabby from Manila. Nag-uusap sila magkakapatid about sa wedding ni CJ. Long story short, hindi sila masaya. Tapos may pa-additional pa. By the way, the wedding's happening in 2 weeks. Nagmamadali. And ang gusto nilang mangyari ay umuwi lahat ng magkakapatid. Dahil hiling yun ni Rebreb at utos yun ni Mama. Then nakita natin si Bobby nagluluto na biglang dumating yung boyfriend niyang si Tristan, played by Sam Sam Milby. I am not a whore. Hala, parang ewan. Nang biglang naglabas ng ring si Tristan. Pero itong si Bobby, question niya yung desisyon ni Tristan na Are you sure gusto mo talaga ang pakasalan? then dun lang rin nalaman ni Tristan na ikakasal na si CJ. Then nakita natin si Alex nakapark sa harap ng bahay ni Chad at mukhang dun natulog si Alex sa kotse niya. At sabi nung kasama ni Chad, Mukhang pinalayas na naman sa apartment niyang girlfriend mo ah. anong paki nyo po? And since pinalayas nga siya, nag-decide si Alex na umuwi ng Salazar residence dahil nga uuwi yung mga kapatid niya. Na-curious si Chad, tinanong niya, So silang lahat uuwi. Pati si... Excited ka? kanino siya excited? Si Alex, tinoyo, ha? So nag-walk out si Chad. Next, makikita natin si Teddy na ungutang sa co-worker niya na si Frodo para makauwi ng Philippines pero hindi pumapayag si Frodo. Dito natin nalaman na na-lay off na si Teddy sa teaching job niya. Eventually, pumayag din si Frodo na pautangin si Teddy pero sa kondisyon na Pakilala mo na lang ang jowa mo sa pamilya mo. So dumating na yung dalawang Salazar sisters in the Philippines. Dito rin tayo na-introduce sa daughter ni Tristan, si Trixie. Naku talaga tong batang to! And then cut to sa Salazar residence. May kita natin na nagre-ready na sila para sa arrival ng sisters. And we are introduced to my favorite character in this movie, Toti Marie. I am a Toti Marie stan. And then binigyan tayo ng onting backstory about sa mga sisters. Si Alex, assistant director. Si Gabby, teacher. Si Bobby, communications manager sa New York at inagaw ni Gabby yung boyfriend ni Bobby. Tama? Mali. Si Alex yun. So, ibig sabihin, itong scene na to, they are talking about Bobby! Nakita natin si Teddy tsaka si Frodo, nire-ready yung script nila sa pamilya. Meron kang estudyanteng pinsan ng inaanak ng hari. Anak ng pinsan ng hari. On the way home, nakita natin si Trixie may ginagawa sa likod ni Bobby. Pating na sila sa bahay. Una nilang nakita ay si Tristan. Oh my God, Sam Daddy in this get-up. I am not a whore. Humingi si Tristan ng gunting. Scissors? Yes, handsome. You're so sexy. I agree, Toti Marie. I agree. Nakita natin na nabuhol yung buhok ni Bobby sa likod ng car seat. Sino kayang may kasalanan nun? What? May gana ka pa mag-what-what dyan ha? Dumating na rin si Teddy and si Frodo sa bahay. Nagulat yung pamilya na si Frodo yung boyfriend ni Teddy. Mama! Yung mukha dito ni CJ, peak cinema. The last one to arrive is yung taga Maynila, is si Alex. Nung nalaman ni Alex kung sino si Frodo, ang sabi ba naman ni Alex? Sino ka? Boyfriend ni Teddy. Seryoso ka? Alex, my God, the filter, please turn it on. And then naramdaman dito yung tension between Bobby and Alex. My God, so awkward. Eventually, pumasok na rin sila ng bahay. Discuss sila ng room assignments nila. And then tinanong ni Mother Salazar kung nasaan yung diploma para sa master's degree ni Teddy. Pero ito lang ang sinabi ni Teddy. Ay, naku ma, sorry. Hindi ko na-impake. Naiwang. Yung tinginan ni Bobby at ni Gabby, oh my God! Yung next na naghanap ng diploma ay si Tristan, pero nakalimutan ni Mother Salazar. Natapos ka na? Tapos itong Trixie, tinanong ba naman, Why are you the only one without medals? itong Trixie talaga na to! Then dinner time na-open ni Mother Salazar na ipasok ni Teddy si Gabby sa school na pinapasukan niya. Ang sabi ni Gabby, Ma, masaya na ako dito sa Pilipinas. bigla naging sentimental si Manang dahil parang bata na ulit sila. And CJ says this. Buti na lang, ikakasal na ako. Yung reaction ng pamilya dito is me when I tell a joke. Breaking the silence, tinanong ni Teddy si CJ. Ikaw ba talagang sigurado dyan sa babaeng yan? Chararat daw. Sabi nito si Alex Bakit? Anong chararat? Unattractive. Pinaganda mo pa. What's a Filipino family dinner kung walang drama? Ayaw talaga ni Teddy, Bobby at Gabby na matuloy yung wedding, pero biglang si Alex pinotektahan si CJ. Away si Bobby and Alex na binigyan tayo ng onting backstory kung ano ba yung pinag-away nila. Away-away sila pero hindi nila napansin na nag-walk out na si Rebreb. So yung mga sisters pumunta kay CJ para mag-apologize, and pwede ba natin pag-usapan yung framing sa scene na to? Peak cinema! CJ forgives the sisters, and then nakita natin sila nagre-ready na para matulog. Pero nakita natin si Teddy gising pa and tinitignan yung walls nila ng medals. Nakita to ni Bobby and then in-invite na siya para matulog, pero si Frodo nang hingi pa ng goodnight kiss. Bakit si Tristan may good night kiss kay Bobby? Tingnan nyo yung tingin ni Gabby kay Bobby. After nun, nakita natin isa siguro sa mga
weirdest scenes ng Filipino cinema kung saan si Rebreb may kausap na dalawang paa. Never ko naisip na sasabihin ko yung sentence na yun. It's the next day and pumunta yung Salazar family sa Bayag residence. Para mamamanhikan, we are introduced to Princess's father, Honey Boy. You can call me Honey, but my wife would prefer you call me Boy. Inintroduce ni CJ si Honey Boy sa mga sisters. Tas nung ini-introduce, puro side comment si Honey Boy. The old maid, the black sheep of the family, the maid in Spain. But to the rescue si Bobby. I am a corporate communications manager. I am required to have an extensive vocabulary, so I never use inane and poorly worded language like black sheep and old maid to describe the people I just met. And then we're introduced to Janet. Hindi Janet. Jonette. Magkaiba yun. And then we finally see kung ano ba talagang itsura ni Princess. Kasi at this point, paa pa lang yung itsura niya. And it's Angeline Quinto. Let's watch this. Oh, wala na? Nag-dinner sila to talk about wedding plans. Hindi nagustuhan ng mga Salazars yung idea for the wedding. Ano yun, serious kayo? Pero dito natin nalaman na si Jonette may dalawa palang muka. This is my serious face. And this is my joking face. Hindi ko alam sa inyo guys, pero kitang-kita ko yung difference. Dito natin nalaman na yung mga bayags ay yung mag-shoulder ng lahat ng expenses sa wedding, and then nag-prepare sila ng prenup. After ng dinner, nakita natin yung mga Salazars nagdi-discuss kung ano nangyari sa dinner. And tingin nila mataw pobre yung family ni Princess. So si Teddy nag-isip ng plano para hindi matuloy yung wedding. Usap sila sa dining, pero si Bobby hindi nagko-contribute sa conversation. Yun pala si Bobby may tinatapos na report and may meeting siya with the boss in a few minutes. And sinabi ni Teddy yung isa sa mga favorite lines ko sa movie. So that explains the blazer in this blazing heat. Dito natin nalaman na yumaman ng mga bayags dahil sa men-only spa nila. Pasasayahin kita, may happy ending. Sinasabi ko na nga ba, may baho yung mga bayag na yan. Hindi nag-agree si Bobby sa plano ni Teddy, so nag-isip pa sila ng other ways para hindi matuloy yung wedding. Nag-explain na si Bobby ng way pero biglang We need to expand CJ's. Then nakita natin si Princess at CJ nag-uusap. Nai-insecure si Princess baka kasi hindi siya nagustuhan ng family ni CJ. Pero ni-reassure siya ni CJ. It's the next day and nakita natin si Gabby and Alex ginising ni Teddy. Oh my goodness, I am so smart. Dahil may naisip na siyang way para hindi matuloy yung wedding. Bibigyan nila si CJ ng Options! at nirecruit nila si Totoy Marie sa plano nila. Nadalhin si CJ sa dissenting bar. Ang magkakasama sa bar si CJ, si Frodo, si Tristan at si Totoy Marie. Pero nalasing sila. Shopping window. It's the next day, nag-aalala na si Gabby, Teddy at Bobby dahil hindi pa umuwi sila CJ. Palabas na dapat sila ng gate nang biglang na-discover nila na nandun sila CJ. Pinasok nila yung boys and then nagkaroon ng argument si Teddy and Bobby. Lagi ka may sagot. Nang biglang dumating si Princess para magdala ng food para sa mga Salazars. Nagluto ng breakfast si Princess para sa pamilya. In my kitchen? Nang biglang dumating si Chad and Alex. Then dumagdag pa sa awkwardness si Princess dahil fan pala siya ni Chad. Alam mo ba, high school pa lang ako, crush na kita. Tapos itong si Princess, ni-request pa na i-play niya yung favorite song niya. And this is the song. K-I-S-S-I-N-G with my B-O-B-B-I-E. After that very awkward situation, nag-away si Chad at Alex sa labas ng bahay. Alam mo, sana nilagyan mo lang ng blinders, parang kabayo, parang wala nang makita. Then nakita natin si Teddy and Gabby nagdi-discuss kung paano nga ba hindi matuloy yung wedding. Then naalala ni Teddy yung first plan niya. Yung spa. Sige, itutuloy ko na. Malakas ang kutob ko dun eh. Then nakita natin si Mother Salazar kinakausap si Alex para tanungin kung bakit niya dinala si Chad. Unfair nga naman kay Alex, so sinabi niya to. Eh hanggang kailan ko ba siya hindi pwedeng dalhin dito, ma? Balot! Balit kay Jen, he? Sabi niya na magbati muna sila ni Bobby, then doon niya na madadala si Chad. Then dito natin nalaman na isang beses pala napapakinggan ni Bobby yung song. Noong nag-propose si Chad kay Bobby, dito rin natin nalaman na umoo si Bobby kay Chad. Siyempre selos si Tristan kasi ilang beses na siya nagpo-propose. Pero itong kay Chad, isang beses lang. Eventually nagbati si Tristan and Bobby. Then nakita natin si Tristan mag-abroad for work. And says kay Bobby na dapat suot niya na yung ring pagbalik niya. What in the pressure and the manipulation is this? Pero ang hindi nila alam is narinig ni Alex lahat. Pagkaalis ni Tristan, ito ang sabi ni Trixie. Stop making him ask you to marry if you're just going to keep saying no. Biglang nagpakita na si Alex and then ito yung sabi niya. Point yung bata, ah. Papaasaya mo lang yung tao sa wala. Tapusin mo na. Balot! Balit kay Jen, he? And sinabi ni Bobby, isa sa mga iconic lines sa movie na to. So don't give comments about my personal life because I don't give comments about yours. Then nakita natin si Alex pumunta ng studio para kitain si Chad. Pero nakita ni Alex nakalandian ni Chad si... Hi, I'm Mocha. Pag alis ni Mocha, biglang lambing ang Chad. My God, dagalawan ha? Bigla nag-propose si Alex kay Chad. Will you marry me? Balot! Balit kay Jen? Gulat na gulat ang kuya mo. Pero after makita ni Alex yung reaction ni Chad, brush off niya na lang as a joke. Kunwari lang.
Assistant director pero magaling umarte, wag ka. Galing ko, no? Then nakita natin si Teddy tinutuloy yung plano niya sa spa. Yung plano ni Teddy is papasukin si Frodo para matry ni Frodo yung best-selling service nila, which is yung happy ending. And winish ni Teddy na sana tama siya dahil Pride ko at kinabukasan ng kapatid ko nakasalalay dito. after nila makita yung masus, baback out na dapat sila. Pero ito ang sabi ni Frodo. Tandaan mo, pride mo at kinabukasan ng kapatid mo nakasalalay dito. So may kita natin si Teddy hinihintay matapos si Frodo at mukhang enjoy na enjoy siya dahil rinig na rinig si Frodo sa labas. So tinawagan ni Teddy si Frodo. Habang nasa tawag, tinanong na ng masahista kung ready na ba si Frodo para sa happy ending at narinig ni Teddy yon. Nung narinig ni Teddy yon, tinawagan na rin ni Teddy ang Chief of Police. Hello, Chief. Ready na ba kayo? Nag-start na yung happy ending, pumasok na yung police sa spa, pero yung pagbukas ng room ni Frodo, wala silang nadatnan. It's just a regular massage na may ending na i-encourage ka na mag-isip ng happy thoughts. Kaya pala happy ending. Kayo naman kasi ang dumi ng utak nyo eh. Na nakita ni Jeanette si Teddy. Salazar! Na-offense si Jeanette sa ginawa ni Teddy, so ang sinabi ni Jeanette, Hanap ako kaya ng dumi ang mga Salazar. nung una confident pa si Teddy, pero ngayon parang gulantang na gulantang siya kasi baka mamaya malaman nila yung secret ni Teddy. Nagka-argument si Teddy and Frodo, nagbigay si Frodo ng advice, pero ito ang sinabi ni Teddy. Or sa susunod, yung suggestion mo, gawin mong tama. Hindi parang stupidong hindi mo pinag-iisipan. Wow, Teddy, ko pa talaga may ganang gumanyan. Nasa Salazar residence na tayo and naririnig natin si CJ galit na galit kay Teddy sa ginawa niya. Nalaman ni CJ na alam ng ibang sisters yung naging plano ni Teddy pero hindi nila pinigilan, so nagalit si CJ. So you knew about this? Yun nga para hindi matuloy yung kasal, so walk out na si CJ and yung apat nag-away-away. And then to break the tension, biglang dumating si Manang. Dumating rin si Mother Salazar and then tinanong niya, Nag-aaway ba kayo? sagot ni Alex, Di ba, naglalaro ho kami ng balit kay Jen? Gabby with the quick thinking, ang sabi niya, Charades, ma. na nakita natin si Mother Salazar reminiscing the old times nung hindi pa sila nag-aaway-away pero cheer up siya ni Manang. Na nakita natin si Bobby nagtatrabaho then biglang dumating si Trixie para manghingi ng pagkain. Bobby, I'm hungry and I'm also thirsty. Ito ba naman sinabi ni Trixie? I don't want water. I want juice. I hate orange. I like grape. Since wala silang grape juice, pumunta sila ng convenience store. And ano yung nakita ni Bobby sa convenience store? Si Chad at si Mocha naglalandian habang bumibili ng condoms. Then dito natin nalaman na si Frodo hindi pa pala umuuwi after no argument nila ni Teddy. Nasa na ba tong si Frodo? Nakikita natin si Bobby nag-work pero kita mo kay Bobby na parang may iniisip. Biglang dumating si Mother Salazar para inform lahat. Make sure nandito ka na ng 5 p.m. Darating ang mga bayag. Nung paalis na si Alex, pinigilan siya ni Bobby Alex? para kausapin about dun sa nakita niya. And sinabi ni Bobby yung isa sa mga iconic lines sa movie na to. Naglalandian habang bumibili ng condoms. Kaibigan lang? Si Alex, syempre galit sa sitwasyon, sabi niya to. Eh, akala ko ba, don't make comments about my personal life because I don't make comments about yours. Kaya ko rin, no? Balit kay Jen, he? Nagka-argument sila and sinabi ni Bobby yung isa sa mga favorite lines ko dito sa movie. Do not use your supposed stupidity as an excuse for all the pain you've caused me. There to break the tension is Trixie. Why are you fighting? Pumasok si Bobby and Trixie and nakita natin si Bobby nag-breakdown. Then nakita natin si Teddy pumunta sa isang orphanage and then dito natin nalaman na dito nang galing si Frodo. Nagsorry si Teddy kay Frodo and nagkabati rin sila eventually. Nasa Salazar's ulit tayo dahil nga pupunta yung mga bayags. Finally dumating na rin si Teddy and Frodo. Nakita ni Jeanette si Teddy. Pero alam naman nating fake ang mga yan. Pumunta yung mga bayags para ipakita sa kanila yung mga wedding dresses nila. Long story short, hindi nagustuhan ng Salazars yung designs pero for me, I think it's camp. I think mananalo to sa Drag Race Challenge. Okay. It's just that it's really too much. Na-stress si Jeanette. Pinaghirapan ko para ito kay Princess at So si Honeyboy nag-propose na maglaro sila ng charades. Why don't we just play for it? Pag nanalo sila, susuotin nila yung pinagawang gown. Pero pag nanalo yung mga Salazars, Kahit magpandit, brana lang kayo sa kasal. so naglaro sila pero si Jeanette very shady. pretender. Basta lahat ng binibigay na clues ng mga bayags, sobrang shady kay Teddy. Made in Spain. Of course. Napapansin na ni Mother Salazar, napansin na rin ni Bobby at Gabby. So tumayo si Mother Salazar at kinonfront si Jeanette dahil kanina pa siya sa mga patutsada nila. What's so funny, Jeanette? Suddenly, nagkaroon ng reading challenge. Eh, mas lalo ka kayang katawa-tawa. Your phony Russian accent, botoxed face, and your plastic boobs. Huh? So syempre na-offend si Jeanette at bago umalis si Jeanette, sinabi niya muna to. Totoo, ang mga ito may pakiramdam
at hindi fake. Dito rin natin nalaman na pinaimbestiga pala ni Jonette si Teddy. Bakit mo pinaiimbestigahan ng anak ko? Ask the maid in Spain. And then dito nagsimula yung most iconic confrontation scene in Filipino cinema history. Pinestyon ni Mother Salazar si Teddy, pero biglang sinabi ni Bobby to. Teddy, sabihin mo na. It's about time. Nalaman natin na last year pa alam ni Bobby at Gabby yung secret ni Teddy. Alam mo kung anong sinasabi nila? Last year pa namin alam, ma. Last year pa? Inamin rin ni Teddy lahat. Meron siyang 2 trabaho, isang waitress at isang maid para makapagpadala ng pera sa pamilya. And hindi niya na rin ma-accept na ganun na lang siya. I'm sorry, ma. I'm sorry. At inggit na inggit siya dahil never siya magiging kasing galing ni Bobby. And the iconic line. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Itong buong confrontation scene na to ay therapy. Are you saying that I'm unfair? No, ma. I'm saying you have your favorites. Ititigil ko na yung pag-recap ng confrontation scene dito kasi feel ko hindi ko siya mabibigyan ng justice. Kahit ang daming confrontation scene sa movie na to, malalaman nyo pa rin yung the confrontation scene. Eventually, nagkabati-bati rin sila. It's the next day and nakita natin si Alex nakatitig dun sa wall nila ng medals. And sabi ni Alex na obvious naman kung sino talaga yung kulelat. Parang ingot to si Ate Teddy. Iniisip niya siya kulelat, pe. Obvious naman dito kung sino ba talaga. Balot! Balit kay Jen, he? So, in-explain ni Alex yung side niya about dun sa Chad situation. Trinay niya talaga na hindi mahulog kay Chad pero wala eh. Habang tumatagal, mahirap. Kasi, ang sarap nung pakiramdam pag merong nakaka-appreciate sa'yo. Balot! Balit kay Jen, he? Finally, nagkabati na rin si Alex at Bobby. At sabi ni Bobby na babawi siya. Pero ang sabi ni Alex, Pero sa tingin ko, meron tayong dapat mas bawian. so pumunta yung Salazar siblings sa studio para i-confront si Chad. Pero nakita nila si Chad ay ikipaglandian kay Mocha. Nakita to ni Alex at nag-walk out. Pero bago makaalis si Alex, eto ang sinabi ni Mocha. Pabayaan mo na nga yung desperadang babae na yan. And we stand Angel for doing this. Halika dito! Then nakita natin yung Salazar sisters gumagawa na naman ng biscuit sandwich tower thingy. Binigay nila yung biscuit tower kay Mother Salazar. Surprise, surprise, gumawa rin sila para kay Gabby. As a thank you dahil inaalagaan ni Gabby yung mom nila. And dito rin natin nalaman na kaya pala Rebreb kasi nga Rebisco. Rebreb. Pinagli siya dyan eh. Balot! Balit kay Jen, he? Sabi sa inyo isang mahabang commercial to para sa Rebisco eh. Biglang tumawag si CJ kay Gabby para sabihin na hindi natuloy ang wedding. Hindi na matutuloy ang kasal? Dahil namatay yung lolo ni Princess. Pumunta yung Salazar sa funeral. Super sad ni Jonette dahil masasayang yung mga gowns. Pero ang sabi ni Bobby, may kasalang magaganap. Hindi naman po kailangan may masayang. May kasalan bukas. Sinong ikakasal? Eh di ba hindi na ikakasal si CJ? Then nakita natin si Tristan dumating na sa bahay ng Salazars. Pero ang nandun lang ay si Frodo at si Trixie. We find out na si Tristan and si Bobby pala yung ikakasal. Sa kanya pala yung kasal sa title. And then the movie ends with them being a big happy family. And that is 4 Sisters and a Wedding. If hindi nyo pa napanood to, bakit? Watch this alone if duwag ka. Pero if matapang ka, panoorin mo to with your family. If gusto nyo ng ganitong videos, please give this video a like para alam ko. And thank you rin pala sa mga comments sa last video ko. Kilig na kilig ako na nagustuhan nyo yung ganong type of video. Ayun, sana happy ka parang ganito. Subscribe!